Good morning. Ayan, magandang araw mga ka-stroke. Ayan. So, kumusta ang ating Pasko? Alam kong tayo malaki ang itinipid sapagkat kakunti lang ang namasko dahil umuulan. Ayan. So, mas makabubuti pa mag-stay na lang, di ba, sa bahay. At kung kailan na lamang pwedeng mamasko. Ayan. So, kukunti lang ang namasko kasi umuulan eh. So, alam nyo ba, at pagka magpapasyong ganyan ay malamig ang simoy ng hangin at yan ang kalaban-kalaban natin ng mga na-stroke. Ang hindi natin maiwasan ang pananakit ng mga tinamaan ng stroke kagaya ng mga joint at saka especially sa daliri at dito naman sa paa ay ang ankle. Yan. So, ibig sabihin ng yung ankle, yung pong bukong-bukong at yan po ang talagang ang napaka-kahuli-hulihang nare-recover sa ating mga na-stroke. Ang ankle, ayan, yung pinagduduktungan ng paa, yung bukong-bukong ay napakahirap po niyang igalaw. So, for today's video, ay napapakita ko po sa inyo ang exercise para sa ankle. At hanggang sa ngayon, ang aking ankle ay hirap pa din. Pero kahit pa paano, ay unti-unting ma-recover siya dahil sa mga exercise na natutunan ko. At yan po ay i-share ko rin sa inyo. So kung bago ko pala po sa aking channel, bago natin umpisan, ay mag-subscribe muna po tayo dito sa ating channel, Dagsmanian Flores. At i-like nyo na rin at huwag nyo kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. Alright, let's go! Intro muna ng kaunti. So, ito na nga, yung mga exercise. Pero bago natin umpisahan, ay hayaan nyo muna pong batiin ko kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa bawat pamilya ng sambayan ng Pilipino. Yan. So, Merry Christmas po sa inyo lahat. At saka sa mga na-stroke lalo na, ay binabati ko po kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Yan. So, ganito po ang una nating exercise. Kasi po sa panahon ngayon, malamig, ay hindi po natin maiwasan talaga ang paninigas ng kamay. Ayan, nakaganyan. Gumaganyan yan, hanggang dyan lang ang bukas niya. At mararamdaman mo rin ang lalong pamimigat niyan. Yung nga matapatan lang siya ng electric pan na magdamag, eh talagang mararamdaman niyo ang kanyang pagbigat. Kaya bawal po siya maibabad sa electric pan ang mga affected side ng ating na-stroke na katawan. So, pagka ganon, ay meron po tayong mga stretching na dapat gawin dyan. Unang-una, sa daliri, ayan, sa kamay. So, ganito po, ayan. Pagka tumitigas siyang ganyan, ayan, ito po ituro rin sa akin ng isang therapist. Ayan, tapos ganyan po. Kung may didiretso po ninyong ganyan, ayan, mas maganda po. Ayan. Matagal po yan. Tagalan nyo. Parang stretching siya pag tumitigas para maiwasan ang pag-lock. Baka kasi mag-lock yan eh. Ganito po. Ulit. Ayan. Magkakasali ko po ang mga daliri. Ayan. Ayan. Tapos diretso po itong braso. Ayan, ganyan. Pwede po natin bilangan din ng 5 to 20 seconds. For example, ayan, halimbawa 5. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos balik. Inhale, exhale.
Ayan. Tapos ulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede rin po siya sa baba. Ganyan. Ganun din po ang bilang. Yan, nakaganyan po sa baba. Basta siya ay nakaganyan. Ayan. Tapos magkakasaliko ang daliri. Yun po ang stretching dyan kapag siya ay naninigas dahil sa lamig. Ayan. So, kaya dapat meron din siyang binabalot din siya pagka malamig. Kalaban-kalaban talaga nating mga na-stroke yan eh. Yung lamig. So, dumako naman tayo sa ankle. Ayan. At yan talaga ang pinakamatagal na gumagaling sa ating mga na-stroke. Kaya ang bukong-bukong, napakahirap po niyang igalaw. Hindi po natin siya maitaas. At kadalasan ay siya ay nakatabingi. Napakapangit po na kanyang pagpatak ng paa ng foot wrap. So, ang dahilan po niyan ay gawa ng ankle. Kailangan po siya ay na-exercise din. At sasabihin ko po sa inyo, iyan po ang pinakamatagal na makarecover sa ating na-stroke na major. Ang bukong-bukong po. So, kinakailangan po dapat talaga dyan ay na-exercise. So, ang unang gagawin natin ay ang pagtiad. Ayan. Parang ganito po. Ayan. Maganda po kayo may hawakan na ganito. Ayan, nakikita niyo po ang kapaa. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan po, ang na-exercise niyan ay ang ankle, bukong-bukong. Yun po matagal na makarecover. Pwede po natin siyang bilangan ng 20 na ulit-ulit, repetition, na gawin din nating 3 set. Pero kung hindi pa siya kaya, ay pwede po siyang 5 to 10 na yan. So, example po natin ng 5. Parang ganito po. Tingnan niyo po. Sa paa po kayo tumingin. Sa paa. Ayan. 1. Ayan. Ganun po. Pareho po. 2. 3. 4. Tapos stay sa itaas. 5. Nakaganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ulit-ulit. Ng 5 ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. Sa Tagalog po, sa amin po, tawag po ron ni tiad. Pero ewan ko po kung anong tawag sa inyo. Sa inyong lugar ko anong tawag po ron. Ang tawag po ron sa English ay pito. Ayun. So, napakaganda po niyang exercise. Meron pa pong isa. Ayan. So, sunod po ay igaganyan po natin na kaganyan. Ito po ang tinamaan ng stroke. Ito pong itong bahaging ito ang tinamaan ng stroke. Ilalagay natin sa likod. Parang ganito. Ayan. Pero nakalapat po ang sakong niya. Nakaganyan. Tapos ang katawan po natin ay lalapit natin dito sa ating hawakan. Importante po na tayo may hawakan na ganito. Yan, parang ganito po. Tapos naka-forward ng malakas na bahagi ng katawan, ng paa. Ayan, tapos diretso po dito. Ito po na stroke. Ganyan po. Ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganyan po. Tapos ulit. Mararamdaman nyo rin ang sakit niyan sa likod ng binti na-exercise din. Pero mas na-exercise dyan ay ang ankle. Ulit po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Gawin niyo po yan ng ulit-ulit po. At talaga napaka-effective yan sa ating ankle. So, kadalasan po sa ating paglalakad ng mga na-stroke, ang nagiging problema po natin ay ang ankle. Yung pong foot drop, yung pagpatak ng paa, kadalasan ay siya ay nakapasok sa loob. Kaya nakakatakot rin po kasi
Yan po nagiging cause para matumba at ma-out of balance. Yung parang nakaganito po ang paa. Nakapasok po na ganon. Ayan, nakaliko pong ganyan. Pag humahakbang. Ayan. So, kasi hindi natin naigagalaw kasi pa, hindi siya naigaganyan eh. Hindi naigagalaw, di ba? Kasi napakabigat. So, kailangan kasi, mas masanay siya na laging nakalabas na ganyan. No? Ayan. Kasi pag tayo na-stroke, nakapasok na gano'n eh, pag hahakbang, di ba? Oh. So, yung po kanina mga pinakita kong exercise, yung pagtiad, at saka yung stretching na nasa likod ng paa natin man-stroke, ayun po ay talaga makakatulong. At ito po ang isa. Ayan. So, siya po ay lagi nakaganyan, di ba? Pag tatapak tayo, nakapasok na ganyan, no? Nakaganyan. So, dapat siya nakaganyan. Tapos, pagpapatak ko ng sakong. Kaya nagkakaganon, kasi nga, itong ating pong angkel o bukong-bukong, hindi po gumagana. Kasi po siya ay paralyzed. Ayan. At saka isa pa, siya po ang pinakamatagal talaga na ma-recover. So, ang gagawin po natin ay i-stretch po natin siya na palabas, papaganyan po siya. Tutulak po natin ng ganito. Ayan. Tapos hahawakan nyo ng malakas na kamay na malakas siya, hindi naman siya masyado na-stroke, hindi naman siya affected, ay itutulak po siya pababa, ganyan. Ayan. Kasi po, nakaganyan lagi pa natin pag umahakbang di ba? So, ganito po ang gagawin. Ayan. Bibilangan po natin yan ng 5 to 20 seconds. Kung medyo malakas-lakas na po ang inyong katawan, ay pwede po nang bilangan natin ng 20. Kung hindi po naman at masakit pa, ay pwede pong 5 to 10. Pero actually, ito pong ankle, hindi naman yan nagsasakit sa mga na-stroke. Ang sumasakit po ay talampakan, tuhod at saka binti. Ayan, yan po, tumitigas po yan. So, ganito po ang stretch. Ayan. Tutulak natin pababa, ganyan. Tapos bilang tayo ng 20 seconds. O, for example, 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Hinga na malalim. Tapos again. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ganun po ang gagawin. At pwede po rin natin siyang ilutin na kayo rin po mag-isa. Gamit din po ang malakas na kamay. Yung pinakita ko po sa inyong circle. Ayan. Pwede pong i-ganyan. Ayan. Ulit-ulit po yan. Ayan. Tapos, ibabalik. Pwede ibalik. Circle. Ayan. Ayan. Tapos, side to side. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos, up and down. Ayan. Tapos, para masanay siya na lagi nakababang ganyan. Kasi nakataas yan. Pagka naglalakad, nakalikong ganyan. Napapansin niyo? Pagka maglalakad, nakaganyan. At yan po isang magiging dahilan para kayo ay ma-out of balance at matumba. So, kailangan yan ang ating exercise din ito para dagdag din sa pagpatibay ng balanse. Ito po talaga ang tinitira pala. Ayun. So, yun po. Kailangan lang stretch ng ganyan. Ayan. Kailangan matagal. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun. Tapos, 3 sets din po ang gagawin nyo. So, yun po. At saka isa pa, kapag malamig, ay nakakatulong din po yung masahing yan para maiwasan ang pagsakit ng talampakan at binti. Especially pagka ganitong season na taglamig. So, gagawin po natin yan. Araw-araw din. Ayan. So, isama rin po natin yan sa ating daily routine. Ayan. So, ang pinakamaganda po ay gumawa kayo ng listahan ng inyong exercise na gagawin sa pang-araw-araw. Ayan po. So, wag po natin gagawin lahat ng mga pinakita kong exercise sa kamay, mga iba't ibang klase ng exercise sa kamay, iba't ibang klase ng exercise sa paa. Huwag po natin gagawin yon sa loob ng isang araw.
So, kailangan na meron tayong listahan, nakalista ang mga gagawing exercise at ayun po ang gagawin natin sa ating daily routine. At makikita nyo po ang pagbabago ng inyong affected side na tinamaan ng stroke. So, mga ka-stroke, yung po mga pinakita kong exercises ay yan po ay talagang makakatulong. Kasi sometimes, pagka tayo nag-exercise, meron tayong naiiwanan na isang parte na yun pala ay napakahalaga na dapat ding ina-exercise. Exercise tayo ng exercise sa kamay, sa mga joint ng kamay, sa daliri, at sa paa, sa tuhod, mga squat-squat, paglakad, ay kasama kasi dyan. Bago ka kasi talaga makapaglakad na maganda, ay talagang ina-exercise pala, ay ang ankle. Dapat pala yan na ina-exercise. Kaya pala napansin ko, pagka ako naglalakad, bakit parang ako'y hirap pa rin. Ayun pala, ay nasa bukong-bukong sa anklet. Anklet sa ankle. Pinatawad dito. So, yun pala ang ina-exercise. Ayun. Kasi nakakalimutan natin Nalalampasan natin. Ayan. At saka, yun pala, the ankle, dapat na-exercise. So, dapat ito rin, itong forearm, dito yung duktungan ng joint dito sa kamay. Ayan, yan pala, dapat na-exercise. Yan po mga naiiwanan. So, nakakalimutan natin, pagka tayo nag-exercise, naiiwanan siya. So, yan po ay talagang malaking may tutulong kapag ginawa natin. Especially sa paglakad. Ayan. Para tumama ang foot drop. Hanggang ngayon po, ay gumagamit pa rin po ako ng foot drop. Ayan. So, ang foot drop ko po ay improvise. Ayan, parang ganito po. Nakikita nyo ba? Ayan. So, ganito po. Ayan, Ayan siya, Nilagyan ko siya ng ganyan para siya ay nakatingala rin. Kasi nga, yung kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina, pagka tayo naglalakad, ang foot drop po niya ay ang pumapatak ay gilid. Gilid ng paa. Hindi po siya pumapatak ng buong talampakan at saka sakong ay hindi po nakatama. Ang kalimitan po ay ang gilid ang tumatama. So, dapat po ay ina-exercise ang ankle. Kaya kasi pagka nagtatagal, lalo na nga, sinabi ko pagka malamig, ay siya itong paa, pumapasok siya ng ganyan, Kaya pag hakbang siya, yun, nakaganon siya. Pumapatak yung tabi. Dapat yung exercise dyan ay ang ankle. At yung po mga pinakita kong exercise, ayun po ay tinuro rin sa akin ng isang magaling na therapist. Ayan. So, isineshare ko naman sa inyo. Ayan. At malaki rin daw po talaga may tutulong yan. So, wala na mawawala kung subukan natin. So, gawin nyo para gumanda rin ang patak ng inyong paa. Ayan. So doon naman po sa kaninang pinakita kong daliri, kamay, ayun po ay ginagawa pagka kagaya ng panahon ngayon, malamig. At saka isa pa, yung pagka natutulog ka, yung nakababad ka sa electric fan, ay yan po ay tumitigas. At nararamdaman nyo po ang pamimigat. So yun po ang ginagawang exercise, yung ganyan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ayun po ay epektibo rin para maibsan ang paninigas niya. Pero ang number 1 talaga dyan na gagawin ay kung meron kayong hot compress. Ayan. So, inyo rin pong lalapatan ng hot compress para siya ay hindi siya manigas. At maalis yung lamig niya. Pinapasok po siya ng lamig. So, yun po muna ang ating video for today. Pinakita ko po ang exercise sa ankle at talaga po namang napakahalaga. At ang exercise dapat gawin sa kamay kapag naninigas.
sanhi ng lamig. Ayan, pinapasok po ng lamig. Pinakita ko po sa inyo ay talaga pong mabisa yan. So, gawin po natin yan. Isama rin po natin yan sa daily routine. At kagaya ng sinabi ko sa inyo, maggawa po tayo ng listahan o ipagawa natin sa ating asawa o sa mga miyembro ng pamilya o miyembro ng barangay, ay ipagawa natin yung ating routine ng exercise para hindi natin siya ginagawa ng sabay-sabay sa isang araw. Ayan, baka pa kasi mapersa. So, dapat sa halimbawa, pag Monday, may gagawin ka lamang na ilang step lang sa exercise para sa kamay. Ganun lang. Huwag natin gagawin lahat-lahat yung mga ganyan-ganyan. Ayan. Tapos sunod naman yung iaan nyo, yung mga ganyan. Kailangan unti-unti lang. Ayan. At yan naman makikita rin natin ang epekto talaga niyan na bumubuti. So, wag po tayo mainip kasi nga slowly but surely. Ayan. So, mas maganda kung dinadahan-dahan natin, wag nating pepersahin. Hindi naman kasi tayo nagmamadali Para bang yung umakit tayo sa hagdan ng mga na-stroke. One step at a time. Kasi hindi naman tayo nagmamadali Ayan, so, Happy New Year po sa inyo lahat. At ito pang dadating na New Year ay magkakaroon siyempre ng Noche Buena. So, ingat pa rin po tayo sa ating kinakain, Kasi po sa pagdating ng Noche Buena, nariyan talaga yung ating mga kalaban, kagaya ng mga tikulay na inumin, mga matatabang pagkain, kagaya ng mga lechon-lechon, crispy pata, pwede naman po tayong maglapat sa dila rin. Hindi ko naman sinasabing bawal na bawal. Pero talagang umi-epekto rin kaagad pagka yung lalo't napasarap ka, naparami. Pwede namang konti-konti lang. Ayan. So, enjoy natin ang ating New Year. Kaya nga, enjoy natin ang ating buhay dahil tayo ay binigyan pa ng pangalawang pagkakataon tayo na buhay. So, enjoy lamang po tayo at bawasan natin ang init ng ulo. Umisip agad tayo ng mga bagay na ikasisiya natin. Ayan. So, tayo po ay mag-enjoy. Enjoy natin ang ating buhay. Ayan. So, Happy New Year po sa inyong lahat. At isa pa, ay huwag nyo ring hahanapin ang tao na parang magpapagaling sa iyo, magpapasaya, ay sarili nyo lamang po talaga ang magpapagaling sa inyo. At wala na po ang inyo lamang po tingnan, kung sino ba ang lagi nasa inyong tabi at hindi talaga kayo naiwanan. Lagi siya nariyan sa lahat ng bagay ay nasa inyong tabi. Yun ang inyong wala na kayong dapat hanapin pa. At saka sa pagpapagaling sa atin, ay sarili talaga natin ang nakadepende sa ating sarili, ang ikagagaling natin. So, enjoy life Binigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Enjoy natin yan. Kaya kailangan nating lumaban. Laban. At ako po ay talagang saludo sa mga na-stroke na lumalaban at talaga namang malalakas ang loob at saka talagang matsatsagang maghintay. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Huwag tayong mainip, tiyaga lang talaga, exercise lang ng exercise. Yan po ang number 1 technique talaga, ay yung igagalaw mo ang iyong affected side na na-stroke. Kailangan may galaw siya na may galaw para siya ay magamit mo na. Hindi man siya babalik ng 100% perfectly, ay at least ay magagamit mo na nga siya sa mga kapakipakinabang na bagay. So maraming salamat po at muli, 10 ng aking pamilya ay bumabati sa inyong lahat ng manigong bagong taon. Ayan. So, I love you all. At isa pa, lagi natin tatandaan, sa bagong taon na ito, ay lagi nating iisipin at tayo pwede tayong mag-wish na tayo ay gagaling. At lalakas. At syempre, tayo mga boys, di ba? Kadalasan naapektuhan yun ng ating titigas. Yan. Yes. Yan ang ating goal. Titigas. Alright. So, salamat po and I love you all. Happy New Year once again.